Hello, good morning to you my dear Taros. Good morning mula dito sa Pilipinas. Ngayon ay alamin natin kung ano yung mensahe sa iyo ng Divine sa buwan ng Nobyembre gamit itong Beginner Tarot Deck, Light Seer Tarot Deck, Tarot of Opposition, Powerful Thought Cards by Louise Hay at saka Karma Cards. Okay? Alamin natin kung anong dapat mong malaman dito sa buwan ng Nobyembre. Universe, Spirits, Angels, Mind Sisters and Celestial Teams. Kukuha ako ng apat na cards mula sa Beginner Tarot Deck. Apat din mula sa Light Seer Tarot Deck. Isa sa Karma Cards. Isa sa Powerful Thought Cards by Louise Hay. At saka isang card mula sa Tarot of Opposition. Let's see. One more card, please. By the way, ang tarot reading session na ito ay hindi para sa isang tao lamang, ha? Hindi pang paisa-isa na reading. Ito po ay general reading sa pangkalahatan po na pagbabasa. General reading, babasahin ko ito sa pangkalahatan gamit ang aking intuition. So ang gagawin nyo is kunin nyo lang kung ano yung mensahe na nag-resonate sa inyo personally. Tapos, wag nyo nang isipin yung iba pa na mga mensahe kasi hindi na yun para sa inyo. Okay? Kunin mo lang yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo. Wag mong ubusin lahat, no? Kasi hindi lahat ay nagre-resonate sa iyo. First time ko nag-tarot reading dito sa Facebook. This is my first time to use the Facebook platform. Kasi doon ako nasasanay sa YouTube. Okay? Anyway, collective, Taurus collective, gusto ko na gusto ko talaga, I have the intention to let you know what's really going on this time for all of you, Tauruses. Sorry. Nahulog ang aking camera. I'm so sorry. Alright. Next is kukuha ako mula dito sa Tarot of Opposition. Universe, Spirits, Angels, my sisters, what does Taurus need to know for this month of November? Isa mula sa card na ito, deck na ito.
And then, isa mula sa karma cards. Alright, so let's dive in. Ang pinakauna na card mula sa Lightseer Tarot deck is Eight of Pentacles. Ikaw ngayon ay dapat abalang-abala na sa paggawa ng mga bagay na ikasisiya ng iyong kaluluwa, no? Ito ay may kinalaman sa talento na meron ka, angkin talento na meron ka. No, dapat mong gawin mo ito, ipagpatuloy mo ito para mas mag-improve pa yung abilidad mo sa particular na talento na ito. Para the more you work, the more you attract pentacles in your life. No? Ito yung mission mo sa buhay. Dapat mo itong i-work on kasi kapag gagawa ka ng bagay na ikasisiya ng iyong kaluluwa, magiging masaya din yung divine para sa iyo. And the more that the more that you please the divine, the more that the universe will give you the things that you need. The things that you want more than what you need. Okay? You would be financially blessed. Okay, or you will attract more. You would attract more door of opportunities only if you continue to work on for your creative pursuits. Okay, and this one is the King of Pentacles in reverse, which is saying that you are not grounded this time. Okay? Or you are not successful in your business. Ang iba sa inyo hindi nagtagumpay sa negosyo. Dahil may korupsyon na naganap sa iyong negosyo. Okay? OMG. Corruption is it is not good, no? It's one of the mechanisms of devil, no? Yung corruption, manggulo, makipag-away, magnanakaw, yun ang mga evil mechanisms, no? Okay? So, hindi naging successful yung career mo dahil merong iba dyan na ninanakawan ka, no? May ibang tao kasi na nagnakaw ng iyong pera. Okay? And then you are the Queen of Pentacles. This is you. The Queen of Pentacles. You are very confident, very elegant. You are feeling good. Maganda yung pakiramdam mo kasi alam mo na hindi ka pababayaan ng universe. At saka, you have the pentacle with you. So there's nothing to be worried about. You feel yourself that you are secured and stable.
Now here, this is apathy. The Four of Cups in the upright position. This is Pisces energy. Concern of your emotional water energy. Nakadama ka ng paghihinayang tungkol sa mga nasasayang na oportunidad, no, na tinanggihan mo noon, okay? Or kaya nagdadalawang isip ka sa oportunidad na ibinigay sa iyo, okay? You're refusing it. Or ang iba sa inyo, talagang na-miss nyo talaga yung oportunidad na yun. Okay? To the extent that you are feeling stagnant. Okay? You are stagnant. And you are now worried. Okay? Either nagsisisi ka na natanggihan mo ang oportunidad na ito, or kaya naguguluhan ka or nagdadalawang isip ka na tanggapin yung oportunidad na ibinigay sa iyo. Okay. And the next is the King of Swords in reverse. King of Swords. The King of Swords in reverse is an intellectual air energy. Kung nakikita mo, this is air energy. Kaya nga, yung swords dito ay yung mga ibon. Okay? Sila yung mga ibon na pumapalit sa espada. Nangangahulugan na umaaligid sila sa iyo. Ikaw yung king, hari ka dito eh. You have the advisor, no? Ito yung ibon na ito ang nagbibigay sa iyo ng mensahe mula sa divine, or kaya ito mismo ang gumagawa ng mga payo para sa iyo. Guided ka sa iyong pamamahala bilang King of Swords. Kahit may umaaligid sa iyo ng mga ibon, still you are protected because of this sword that you have with you. Okay? And with that, King of Swords in reverse is the Two of Wands in reverse. This is saying na hindi balance yung intuition mo, no? So dapat kang mag-meditate, mag-yoga, exercise para ma-unblock yung third eye chakra mo, or para ma-activate yung third eye chakra mo. And here natatakot kang magbago, no? May nangyayari sa buhay mo na marami kang natutunan, maraming realization. Kaya lang natatakot kang magbago, or hindi ka pa nakapag-decide, no? You have the restricted options. Ibig sabihin, meron kang plano na lumipat sa ibang lugar, kasi yung taong ito meron siyang planong lumipat doon sa kabilang dako, no? Kaya lang hindi siya makapag-decide.
Kasi yung feeling niya, restricted siya, no? Meron talagang tao na pumipigil sa kanyang planong paglisan. And the last is the Six of Cups. The Six of Cups. This is about nurturing, pag-aalaga, pag-aasikaso. Yung kupa kasi, it's more of emotional water energy. Emotional water energy, okay. Pinapakita dito na ikaw ay nag-aalaga ng aso, mahal mo yung aso. Habang lumalaki ka, lumalaki din yung aso. Ito. So, nag-i-invest ka ng pagmamahal at pag-aalaga sa aso na ito hanggang sa umabot ka sa ito, sa estado na ito na kung saan mahal nyo ang isa't isa dahil marami kayong nagawa na mga good memories na nagkasama kayo. Okay? And satisfied kayo sa isa't isa. Ang ganda naman. Malaking aso. Napaka-cute. Okay? So, this is the Six of Cups in the upright position. Next is the Empress in reverse. I think you are now. We have the Emperor. Okay? Hindi ako naniniwala na the Empress ka na in reverse. Ako mismo, Taurus din. So, ano ba talaga ito? Sinasabi dito na insecure ka raw. Proficient. You are also left-handed. Dapat ay sinasabi dito na kulang ka ng sensitivity. Okay? Kulang dahil sa dami ng ginagawa mo, hindi na active yung creative chakras mo. Tapos you're feeling creative, beautiful because of abundantly beautiful. Thank you, Lord. This is yes, I feel simplicity of my heart. Lord, I pray for my dear Taurus na magiging masaya siya, ma-overcome niya yung manipulations ng ibang tao. Guide all Tauruses. Protect them, Tauruses. And this is this I express to you, my dear. My dear. See you next time. Bye.